Kasi masarap daw ang milk sa Sapporo. Sige, mag-milk tayo. Yay! Hindi ko na maramdaman yung mukha ko sa lamig. Na tayo sa Otaru Canal. Woo! It's 5 degrees. It's giving European vibe. Yan, mag-yellow tayo. Sa dami ng options na pwede kainan, wala tayong mapili. Sige, balikan natin guys. Gawin natin option to. Uy, meron. You know. Wow. Guys, it's our first snowfall in Sapporo. Ah! Guys, thank you Lord. Guys, ang ganda. Good morning guys, it's November 21 and it's our second day na natin sa Sapporo. And ngayon, medyo maaga-aga tayo kasi ikutin natin guys yung Otaru ngayong umaga. So, time check it's 8:17 pero daan muna tayo ng dito sa 7-Eleven para kumain ng breakfast. Kasi guys, for the past few days, no, hindi tayo nagbe-breakfast kaya pagdating ng tanghali parang pagod na agad tayo and gutom na gutom. Gusto ko yung may kanin agad. Ito, sige, doon tayo sa umaga. And kagabi guys, diba, right after natin mag Surugaya, hindi na ako nakapag-vlog kasi guys, grabe yung pagod ko kagabi. Like yung paa ko, nagpaltos kasi siya. So parang iika-ika na ako kahapong maglakad. Tapos bigla pang bumuhos yung ulan dito sa Sapporo. So dun ko na guys sininto muna yung araw ko, no. Tapos umuwi na ako sa hostel, nagpahinga. Pero ang aga pa nun guys. Alas 6 pa lang ata yun dito, local time. So alas 5 pa lang yun sa Pilipinas. Pero ang dilim na talaga dito. Tapos bili tayo ng drinks natin. Mag-milk. Kasi masarap daw ang milk sa Sapporo. Sige, mag-milk tayo. Yay! Milk ko. Yun guys, nakabili na tayo sa 7-Eleven. Ngayon balik tayo ng hostel para mag-breakfast. Yun guys, no, nasabi ko kanina, sa past few days natin dito, sa Japan, like in general, parang hindi tayo nagbe-breakfast. Kaya parang ang bilis natin mapagod. And magutom, like tanghali, nagugutom na tayo agad kasi syempre hindi tayo nag-breakfast. Tapos, bilis natin mapagod sa paglalakad. Hindi ko sinuot yung puffer jacket. Naka-sweater lang ako and heat tech sa loob. Tapos, scarf dito sa leeg ko. Iniwan ko muna yung puffer jacket ko doon para makita nyo naman yung bagong suot ko na damit. Kahapon, di ba hindi ko na vlog, pero dumaan ako ng Gio, bumili ako ng bagong damit. So yung suot ko ngayon, pati yung pants, Gio. Ang nabuko palang hostel ay, kita mo, ngayon ko palang nasabi, nabukong hostel is Grand LDK. Nabuko siya for 3,000, around 3,500. O diba guys, ang mura na. Ang stay natin dito is 4 nights. I mean, 3 nights. 3 nights, sorry. So mag-check out na kasi tayo bukas and balik tayo ng Hakata. So, di ba guys, for 3,500, it's not bad. Tapos na tayo mag-breakfast. Naglalakad na tayo papunta ng Odori Station. Then, from Odori Station, baba tayo ng Sapporo Station. Then, from Sapporo, lipat na naman tayo ng another train line. It's yung Rapid Airport Line. Then, baba tayo ng Otaru Station. Then, from there, maglalakad tayo ng 11 minutes pa Otaru Canal. Tayo ay pupunta din ng Kitakaro, Otaru Music Box Museum, Otaru Steam Clock, Otaru Beer Museum. So, madami-dami tayong spots na pupuntahan today, guys. Temperature right now, it's 4 degrees. Mas malamig pa sa 4 degrees yung nafe-feel because of mahangin, guys, yung kamay ko. Nagmamanhid na siya sa lamig. Medyo malapit-lapit na tayo sa Odori Station. Then, update ko kayo, guys, pag malapit na tayo sa Otaru. Let's go! Finally made it in Otaru. And ngayon, naglalakad tayo papunta ng Otaru Canal, one of the iconic spots here in Otaru. If di kayo guys familiar, Otaru Canal is one of the spots in which na-film yung Kita-Kita. Kanina guys, pagbaba ko ng station, may mga snow flurries na bumabagsak-bagsak doon sa station banda. May ano sila dito, yung Shooting Guy. Shooting Guy is shopping arcade. Yan. Meron din ito sa Tokyo, sa Osaka. Sikat sa Tokyo nito is yung sa Asakusa. Tapos sa Osaka is yung Shinsaibashi. Meron din dito sa Otaru. Grabe, parang hindi ko
Hindi ko na maramdaman yung mukha ko sa lamig. Hindi ko sure kung nakikita siya ng camera. Pero may small flurries of snow nang bumabagsak. Sana ma-experience natin yung lumakas-lakas siya ng konti, no? Sana matuloy yung forecast ng snow, no? Mamaya sa Sapporo para makita natin yung Odori Park na binabagsakan ng snow. Tapos yung sa background, yung ano, Sapporo TV Tower. Ang ganda nun. Guys, inattach ko yung wide lens dito sa camera. May nakikita naman akong difference, di ba? Mas maganda siya, no? Well, naglalakad ako papunta dito sa Otaru Canal. Nanonood ako ng Miss Universe. Hi guys! After ng ligaw-ligaw, nakarating na din tayo dito, malapit sa Otaru Canal. Actually, yung Otaru Canal, andun lang siya. Andun lang siya guys, oh, sa likod banda. And doon tayo pupunta ngayon. Pero before tayo pumunta doon, papakita ko muna sa inyo itong Dinoki Koji. Kainan siya guys, selection of kainan. Diyan tayo kakain mamaya pag open na sila. And then especially, try natin ito. This one, yung melon ice cream. Masarap daw yan. So maglalakad lang ulit tayo guys. Hintayin lang natin na makatawid tayo. Tapos magpicture tayo dun sa Otaru Canal. I'm so excited! This is the voice! Naging the voice bigla. And guys, we finally made it here. Nandito na tayo sa Otaru Canal. Woo! Ang ganda guys ng ano dito. Ang ganda ng paligid, grabe. Yan, dito yon na park or somewhere. Basta ditong lakaran na to, dito finilm yung movie na kita. Yung doon na tulay, doon sa unahan, ayan, pwede siyang lusutan ng mga bangka. Pero doon sa pinakaunang tulay, doon kanina, sa likod natin, hindi na siya pwedeng lusutan. Kaya doon na sila lumiliko pabalik. Di ko sure guys, kung nakikita nyo na yung flurries of snow na bumabagsak. Pero basically, ayan, nagpaparamdam na siya. I'm so excited. Ito guys, yung likod ng mga establishments, no? It's giving European vibe. Ayan, mag-yellow tayo. Hi! Hindi ko alam kung nag-hi ba sila. Hindi naman nata nila nakikita. Hello, sawadika! Naging Thai. Sawadika! Yan guys, dito na tayo sa loob ng Dinoki Kikoji pala to. Dinoki Kikoji. So, hanap tayo ng makakainan natin. Pero parang close pa sila. Ano? Ganun, parang sarado pa sila. Ito guys, so may mga Pokeballs ba to? Kaso mahal. Wala ba yung mga tig 1,000 lang? Grabe naman to. Okay. Ito guys, meron ding grilled eel. Oh, okay. Grilled eel, sukiyaki bowl. Okay, eel naman yung nandito. Nasa 1,000 yan lang. Pag wala tayong makita, balik tayo doon. Tapos, mga seafood, kaso stuff lang daw yung pwede dito. Ba't ganun? Parang wala naman. Parang konti lang yung kainan. May gyukatsu din. Check natin guys. Alam ko marami pa dito eh. Mga sarado pa sila. Pero meron pa dito ibang kainan which is yung Sakai Machidori. Sakai Machidori Street. So, before tayo mag-proceed sa ating next na pupuntahan, kumain na lang muna tayo, no? Grabe, hindi ko na maramdaman yung kamay ko. Sakai Machi. Okay. Sakai Machi Kondori Street. Kainan yun, di ba? Okay. So, dito lang siya. 5 minutes away. Sige. Start. Sakai Machi, nandun yung steam clock, which is nakalagay din sa ating itinerary. At the same time, nandun din yung kainan. So, perfect. Doon tayo pumunta ngayon. Doon lang naman siya guys sa unahan. It's like a 5-minute walk away. It's like a 5-minute walk away. So, puntahan natin doon and mag-start na tayong mag-kain-kain dahil tayo ay nagogotom na. Hi guys, so nandito na tayo sa Sakai Machidori Street. And may mga nakikita-kita na ako mga restaurant. Popad, what's this? You know, pinupuntahan ng mga foreigner. Ooh, pero bawal daw mag-take ng video sa loob. Parang mga ano siya guys, describe ko na lang no. Alam yung mga
sungay-sungay ng usa, tapos yung mga damit na may mga fur, yun yung binebenta doon. So, dun sa unahan guys, may mga kainan na. So, dun na tayo kumain ng lunch. Because I am starving. Ito, may mga rice bowl, cheeseburger. Parang di ko bet mag-cheeseburger. Or cheeseburger cheese hamburger. Hindi ko pa guys natatry yung mga gani-ganito, oh. No? Pero, pag sa Philippines, yan naman yung madalas yung kinakain. I mean, pag sa Pilipinas, kumakain ako niyan. Pero yung dito, hindi pa. Yan, oh, yung melon. Try natin yan guys mamaya pagbalik natin. Kain talaga muna tayo ng proper meal before tayo mag-dessert. Kasi pag inuna natin dessert, mawawala tayo ng gana. Sold out. Ay, sold out yung kanilang ice cream. Hindi naman yung ice cream. Hello. Oh, saan tayo pipili ng kainan? Ba't ganun guys? No? Sa dami ng options na pwedeng kainan, wala tayong mapili. Oh, ba't ganun ang life? More on seafood dito guys, pansin ko. Mga, alam mo yung row ba tawag doon? Doon sa parang mga bilog-bilog. Pero hindi siya caviar. Yung color orange, yung parang itlog ng isda. Row ba tawag doon? Magyukatsu ba tayo? Ito guys, yung parang yabo din sa atin. Yung na-try natin sa yung sa Paypay Dome, yung nag-team labs tayo nung first day. Ito. Sige, balikan natin guys. Gawin natin option to. Kasi may pagka-pricey siya. Baka meron pa tayong makita sa unahan na Medj Moraita. May mga underrated shops dito for sure na pwede nating matry. Yung salmon roe rice bowl. Hindi ko pa siya natatry. Pero baka kasi guys, hindi ko ma-enjoy. Tapos sayang yung pera kasi mahal. Gusto ko yung melon na may kasama siyang ice cream. Kasi parang wala siyang kasamang ice cream. Or, kailangan mo magbayad ng extra for ice cream? I don't know. Pero for sure, tatry natin yan mamaya. 1,500 yan. Yun guys, so may karaage doon. Tapos doon naman, Hokkaido beef. Dito pala yung Miffy Store. Tsaka yung Snoopy Village. Okay, so ibig sabihin malapit na tayo sa Steam Clock. Kasi eto guys yung Miffy Store. Ito yung Otaru Miffy Store. Tsaka doon naman sa kabila, yung Snoopy Village. Meron pa dun sa unahan pero gusto ko magkaraage. Check natin guys yung karaage kung merong kanin. Kasi kung may kanin, it's a go. Kung wala, balik tayo dun sa beef cutlet. Sige, dun tayo kumain. May takoyaki. Pero walang kanin. Otaru Wagyu Kurosawa. So dito tayo. Pasok. Dito na tayo mag-lunch. Kain na tayo guys. Itadakimasu. Itadakimasu. So parang siya guys. Gyukatsu Motomura. Meron silang ibibigay na gyukatsu. Mali ata ako ng hawak. Meron silang ibibigay na gyukatsu. Tapos, yun yung tama ako ng hawak. Baliw. Tapos, i-grill natin siya dito sa taas. Nakalagay, do not remove the paper, grill the meat upside down, place 2 to 3 pieces of meat in the grill. Okay, lagay ulit natin siya. Lagyan na tayo dalawa. Yun guys, tapos na tayo mag-lunch. Ayan, alam nyo ba guys, sakto paglabas natin kanina, ang haba ng pila na dun sa kinainan natin. Buti na lang kanina nung
napag-decide natin kumain doon, walang pila. As in, walang pila. Pag punta ko doon ako agad yung nakapasok, tapos nakaupo din ako agad. Check na natin yung mga shops. Pasok tayo sa Miffy Store, tapos dun sa Snoopy Village. So guys, nandito na tayo sa loob ng Miffy Store. Ang cute to. Pangalan niya si Boris. Para siyang tinapay. Mukha siyang tinapay. Ano? Ang cute. Tapos ito si Miffy. Mukha siya talagang tinapay. Ito oh. Ito ata yung laman ng isang box. Cookies pala yung laman. Cookie din ata yung laman pero nakalata. Hindi ko kasi na-translate. Mga plushies ni Miffy, mga cookies. Tapos ito yung laman niya. Bili tayong tinapay guys. Bili tayong isa. Try lang natin. Like ito oh. Miffy and pan. Parang pandesal. Bili tayo isa. Tapos kainin natin sa labas. May bata naglalaro sa likod ng snow. Binili natin tinapay sa Miffy Store. Pandesal. Kung ano yung lasa ng tinapay sa atin, yun lang din naman yung lasa. May palaman kaya? Tignan natin guys ha. Kung may palaman. Uy, meron. Knowing Japan, siguro red bean paste to. Tama nga ako. Red bean paste nga. Parang sayang no, para lang. Kasi ang ganda niya para lang siraan. Tapos kainin. Mabig. You know, may matcha cookie. Matcha cookie yung laman. Kaya pala mukhang lata ng matcha. Kasi matcha flavor. Glasswares for 1,210 yen. And meron ding tumblers and mugs. Mga plushie ni Snoopy. Ang cute. 2,640 yen. Tapos meron ding maliliit. Yung mga maliliit, 2,420. Tapos may malalaki sa baba. Ang cute naman ito. Hindi 18,000 yen. Itong pinakamalaki. Yung sunod, 5,000. Ay, ayun ata yung steam clock. Yun nga. Nakikita ko na yung steam clock. I'm not sure kung makikita natin siyang nag-i-steam. Kasi every hour ba siya nag-i-steam? Wala akong idea. Pero may time na nag-i-steam siya. Hindi siya all the time. May specific oras siyang nag-steam. And yan ang ating pupuntahan. Sabi guys, no, yung lakad ko dito, feeling ko naglalakad ako sa Europe. Kahit hindi pa ako nakapunta ng Europe, yun yung feeling or yung vibe na nakukuha ko ngayon sa paglalakad ko dito sa street na to. Yung itsura ng steam clock. Di ba hindi siya umuusok ngayon? Pero pag peak winter talaga dito guys, makikita mo talaga yan. Umuusok-usok. Ito guys, so yung steam clock, ayun, nag-uusok na siya. You know, kita nyo ba na umuusok siya? Pero hindi pa yan yung like super usok niya. So yan guys yung Otaru steam clock. Tapos na tayo magpa-picture dyan ngayon. Post ko na lang din ulit sa aking Instagram and follow nyo ako para makita nyo yung pictures ko here. Mag-check na kung saan banda yung Otaru Beer Museum. Puntahan pa kaya natin guys. Check natin kung malapit lang from here. Tapos puntahan natin. Pero kung hindi, dito na lang tayo around the area. Tsaka balik tayo ng Sapporo kasi anong oras na ba? 1:55. Mag-alas 2 na. Pagdating ng alas 4 dito guys, sobrang dilim na. Like, ang alas 4 dito, parang alas 8 na sa atin. Kasi ang pag winter, mas mahaba yung gabi. Para hindi tayo sobrang gabihin, ganon. Pagdating natin ng Sapporo kasi mahigit kumulang 1 hour and 30 minutes din kasi yung biyahe sa train. Hinanap ko yung Otaru Beer Museum and medyo malayo tayo dun guys, 16 minutes. So ang next kong hinanap is yung Otaru Music Box Museum which is ito lang. Katabi lang siya nitong steam clock. So pasok tayo dito sa loob. Hindi naman bawal mag-film.
So, mag-tour tayo dito sa loob. Naririnig nyo ba yun guys? Yung chime ng mga music box. Pag binuksan mo siya, nagsa-sound siya. Very faint lang yung sound. Yung handle sa taas. Naririnig nyo ba? Ang cute pa, may mga design ng bulaklak. Yung mga, alam niyo yun, yung mga, kumbaga vintage. Sayaw ka, be. Sumayaw ka. Ay, ayaw niya sumayaw. Ayan. Yun yung sound guys. Pag binuksan mo yung takip niya, nagsa-sound siya. Yung ang daming music boxes. Iba-ibang types. Tapos may mga muñeka din sila, oh. Hindi, ay, nag-sound yung muñeka. Parang narinig ko nag-sound. Ayun, dito sa loob naman guys, mga Christmas theme, mga carousel, na mga music box. Like ito, Christmas tree. Tapos made of glass. May mga snow globe. Ang cute. So guys, so may mga snow globe. Wow. Ang ganda. Careful. Na-amaze ako sa kanilang mga music box kasi, kasi mga, sila, like, alam niyo yun, yung, grabe yung effort sa paggawa. Oh, okay. Grabe yung creativity and yung craftsmanship. Dito naman, mga pusa. Ang cute. Puro pusa. Ano to? Music box din to, no? For sure. Pakinggan natin yung tunog. Oh. Koing, koing, koing. Ayun, umiikot pala siya. Tapos ito yung siya, oh. Yung pusa. Meow. Medyo mahal lang siya, guys, no? Kasi yung mga ganito, like yung ito, guys, it's 4,400 yen. Yung itong maliit lang to, na music box. Pero, gawa kasi siya sa glass. Ito, may salmon roe. Tapos tempura. Ay, hindi tempura. Shrimp pala. Ang cute. Grabe. The creativity. Ang cute. Mga music box yung laman dito. So, kung gusto nyong bumili din ng mga music box for your souvenirs, yun, daan kayo dito pag nandito kayo sa Otaru. Tapos na tayo sa Music Box Museum. And pasok tayo ng Litaw. Check lang natin kung anong meron before tayo umuwi. And babalik na tayo guys ng Sapporo because gabi na. So basically ito yung laman sa loob. Mga pastries. Mga cookies. And mga lengua. Ayun. Try natin yung may free taste guys. Tumikim lang ako guys ng free taste na lumabas. Pasok tayo sa Kitakaru. Tapos parang gusto ko i-try to. Oh. Mukhang masarap. Sige, check natin. Kasama din naman to sa ating itinerary. Ito, lengua. Uy, bili tayo. Parang sarap nito. Cake. Sumimasen. Haba kasi ng pila. Gusto ko sana siya i-try ba. Bili tayo guys tapos kainin natin before tayo bumalik ng station. Ay, ito na lang bili natin para mas madaling bit-bit. Ito yung fairy cake. Yeah. Fairy forest cake. 1, 2, 3, 4,
yung laman, tapos 981 yen. And nakabili tayo ng isang pastry. And while naglalakad na ako pabalik ng station, bumili ako nung sikat dito sa Otaru na melon. Isang cup nito guys, it's 1,500 yen. Medyo mahal siya, no? Hindi lang natin siya matry ng may ice cream kasi yung ganong type guys is doon siya kanina sa malapit sa Otaru Canal na shop. Matamis siya guys and surprisingly malambot. Meron din sila dong selection ng 1,000 per cup. Kaso siguro yun na yung hindi masyadong premium. Ito kasi premium daw siya. Premium melon, ganon. So ito na yung binili ko para ma-experience natin kung ano bang premium melon dito sa Japan. 自然醒的 Hey guys, nandito na tayo ngayon sa Sapporo Station from Otaru kanina. And guys, nasa train pa lang ako kanina. Nakita ko nag-snow. Kaya binibilisan ko ngayon guys. Nag-snow! Stop the bus! Oh my God! Guys, it's our first snowfall in Sapporo. Oh no, oh my God. Guys, thank you Lord. Guys, nakita na. Naabutan natin ng snow. Before tayo bumalik ng Fukuoka. Oh my God. Guys, ang ganda. Dito tayo ngayon guys, sa labas ng Sapporo Station. Ooh. And ito yung snow situation ngayon. Oh my God, guys. Oh my God, it's snowing. Woo! Yun guys, tatabi lang ako kasi ang snow parang ulan sa atin yan eh. Baka mabasa yung camera and masihip. Wait lang guys, tatabi lang ako dito. Yun guys, naglalakad na tayo papunta ng Yakinikulai. And guys, nag-stop na ang snow. Yakinikulai. Okay guys, hindi natin siya na-try sa Fukuoka, no? It's about time na before tayo umuwi ng Pilipinas, dapat makakain ulit tayo ng Yakinikulai. So guys, dito tayo na sa large. Siya sarap nito guys, like super. Large rice, large cheese, order. Hintayin lang natin guys na tawagin tayo kung ready na ang ating order. Tapos kunin natin dun sa counter, then kain na tayo. So we are back in Odori. Ayun, Odori Park. Bumalik tayo sa Sapporo TV Tower while nagsisnow ng konti para makita natin ang Sapporo TV Tower while may mga bumabagsak na snow. Guys, I'm so happy na na-experience natin ang snow dito sa Sapporo. First snowfall in Sapporo. So this is very special to me. Whew. Kasi kanina guys, diba, sa Otaru tayo nag-day tour. Tapos as in talaga kanina guys, chine-check ko pala yung phone ko. Tapos inaabangan ko kung snow ba like today. Kasi parang may forecast kagabi na may snow. Tapos chinek ko kanina ulit yung update, parang nawala siya. Tapos while nasa train ako pabalik ng Sapporo, nakikita ko sa ibang stations, may bumabagsak na snow. Nag-check ako sa YouTube, chinek ko yung Sapporo live stream. Sa Sapporo naman, medyo maaraw. Tapos, parang hindi naman ata babagsak ang snow sa Sapporo. Pero guys, pagdating ko mismo ng Sapporo Station, biglang bumagsak yung kaninang snowfall. So, I'm so happy na na-experience natin ng snow dito sa Sapporo. This is the first, but definitely this will not be the end na may experience natin ng snowfall, no, sa Sapporo. Hopefully next time makabalik tayo ng Sapporo ng snow festival. Kasi guys, alam nyo, yung
Itong buong section na to ng Odori Park, pag dating ng February, which is yung snow festival, all covered dito guys ng snow. Tapos may mga structures or may mga sculptures na ginagawa sila na iba-ibang design. Tapos dinidisplay nila yun dito mismo sa Odori Park. So nakakatuwa. Ayan guys, parang lumalakas na naman ang snow. Gusto niya lakad-lakad tayo dito? Ayan o, medyo dumadami na yung mga tao. Kasi nung una nating punta, di ba, parang wala masyado. Tapos madulas yung daanan kasi nag-snowfall the day before. Tapos ayun natunaw, medyo madulas-dulas pa tayo dito. Maglalakad tayo papunta sa Sapporo Clock Tower. Although, na-late tayo, no? Kasi part siya ng itinerary natin nung second day or first day ata. Pero hindi natin siya napuntahan. We may be late, but hindi natin siya mamimiss out. So, while nadaan ako dito guys, papunta sa Clock Tower, nadaanan natin itong parang Christmas market. Madaming tao, bukas na. May mga iba't ibang Christmas items. Amazing. Tapos guys, may snow pa sa gitna. Oh, daming tao. Sa kabilang side, yung kainan. Tapos may mga tables guys sila dito sa gitna kung saan kayo pwedeng kumain ba right after nyo bumili. Ang pogi naman ni Kuya. Ito oh. Ay, parang ang mura lang guys oh. Churro for 600 yen. Ang dami, may ano sa pretzel. Mga hotdog. Saya. Parang mga gingerbread house. Ay, hindi. Wala ko gingerbread house. Parang mga bahay-bahay na ornaments. Christmas houses na ornaments. Yeah, so nice. Tapos may mga plushie ng teddy bears, candy canes, and all of that. Very Christmas na guys ang sineselebrate nila dito sa Sapporo, and it's only mid of November. Ooh, lamig. Guys, naglalakad ako papunta dun sa mismong clock tower, pero nadaanan ko tong ano oh, parang white illumination kay nilapit. So punta, ay! Na-off na? Ay, akala ko na-off na yun. Bigla kasing namatay yung ilaw. Akala ko ano, end na. Yan, isang ganda. Oh, lapit tayo dun. Grabe! Sinasampal ako ng hangin ng lamig. Oh my God. Wait! Wait lang. Tingin muna ako ng signage. Ng signage. Oo nga, ayan o, may signage kasi guys, may nakalagay. Sapporo! Because nandito tayo sa Sapporo. Biglang lumakas yung snowfall. Ang ganda ng kanilang white illumination. Lapit tayo guys para makita nyo din siya. Lapit tayo. Malapit na tayo guys, konti na lang. Sapporo winter illumination na pala. Look. Oh my God. Ang ganda. Buti guys, no timing na nagbukas. Kasi ang pagkakaalam ko, ang start ng illumination dito sa Odori Park is November 21. So kanina lang siya guys actually binuksan. Right timing guys. Kasi nung binubook ko to, parang wala na akong idea na kung anong mga dates may mga event dito sa Sapporo, ganon. Nabook ko lang siya out of parang yun yung compatible or appropriate na dates in between ng trip natin sa Hakata. So wala talaga akong idea and everything, pero one thing's for sure lang talaga yung wini-wish ko nung binubook ko tong trip to Sapporo is sana mag-snow during our stay. So bukas ang ating flight pabalik ng Fukuoka, and I'm very 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 thankful na naabutan natin ng snow right before tayo bumalik. Woo!
Nakita niyo ba yung white illumination sa likod? It's so amazing. Grabe. Ang daming tao mga nagpapapicture. Wait lang, may event ba doon? Grabe nung aga ng start ng kanilang winter illumination. Ay sa bagay, sa Hakata nga eh. Diba? Yung Christmas tree doon, binuksan siya right mismo November 1. So maaga nagse-celebrate ng Christmas ang mga Japanese. Well, tayo din naman, di ba? Maaga. Tapos nag-e-end ng February 1. February 1 or katapusan ng January. Doon tayo nagtatanggal ng Christmas lights. Tayo mga Filipino. Ang ganda. Grabe guys, hindi ko naramdam ang aking kamay. Nagmamanhid na talaga siya. Masaya siya na may parusaan. Hindi lahat binibigay ni Lord. Hi guys, so nandito na tayo ngayon sa Sapporo Clock Tower. Parang lumang bahay. Tapos may clock yan guys sa taas. Ito yung itsura ng clock tower. Oo nga, parang lumang bahay lang siya. Tapos guys, sa loob, actually, pwede kang pumasok. Pero since gabi na, sarado na. So, ito guys yung Sapporo Clock Tower. At every hour, the clock chimes as many times as the hour is. So, anong oras ngayon? So, kung alas 9, magcha-chime siya ng 9 times. Okay. It's ano pa lang 7:29. So, kung hintayin natin siya mag-chime, alas 8 pa, mga 30 minutes pa tayo maghihintay dito, guys. Sayang, guys, tingnan nyo, may stamp. Ito, kaso, wala dito yung stamp kasi most likely nasa loob na, sarado na sila. Sayang, pwede sana ako mag-stamp. Maganda itsura nito, guys, pag covered siya ng snow, lalo na pag February, ganun. Like, peak na kanilang winter season. So at least guys, kahit gabi na tayo napuntahan pa din natin siya. Kasi ang lapit niya lang sa Odori Park, parang kung hindi natin siya napuntahan, tapos ang lapit niya lang sa atin, parang sayang naman kung na-miss out natin, At least napuntahan natin siya. Balik tayo ng Odori Park, mag-film lang ako ng konting videos pa for TikTok. Tapos after nun, uwi na tayo kasi mag-asikaso na tayo ng ating gamit, ng ating maleta kasi bukas babalik na tayo ng Fukuoka. Hi guys, so bumalik ako ng Odori Park. Nag-take lang ako ng videos for TikTok and lumapit ako guys dito. Nakita nyo to kanina, diba? Ito yung parang nasa unahan na part pa or dulo na part. So dito tayo ngayon, pasukin natin. Iikot ko kayo dito. Tunnel with strings of lights. Nagpapatay sindi din guys yung ilaw. Tapos guys, yung napapansin ko, yung mga nagpipicture dito, yung mga magjujowa. Kasi nga diba guys, ang romantic kasi Christmas light, tapos may bumabagsak na snow. Parang apaka-romantic So, yung mga magjojowa dito sila nagpipicture. Yun, inikot ko na kayo dito guys. Dito may mga din. Parang snowflake. Parang snowflake yung niya, design. Hindi nga, parang snowflake talaga siya. Tapos yung edges niya may mga strings of lights din. Actually guys, meron pa dun sa unahan. Pero parang malayo-layo na siya for me, Pero ganun din naman siya guys. Strings of lights din. Just like yung mga nandito, di ba? Yung dito sa gilid, ayan yung mga ganyan, di ba? Green yan. Para same lang din naman yung nasa unahan, pero iba lang yung color. Tapos yung may din sila doon, may Christmas tree of lights. Balik na tayo sa ating hostel. Mag-rest na tayo, mag-ayos ng gamit. Tapos prepare na para bukas pagbalik natin. Overall guys, I really enjoyed my Sapporo trip. And di ba may pahabol pa na snow, which I'm very happy. And guys, bukas ang flight natin pa Fukuoka is around alas 4 pa. Gigising tayo ng maaga bukas. Tapos may explore tayong
lugar before tayo bumalik ng Fukuoka, and yun ay ang Komanai Cemetery and yung Hill of Buddha. So yun ang pupuntahan natin tomorrow before tayo mag-fly back to Fukuoka. So yun guys, dito ko nang muna i-end ang vlog natin for this day. Whew. Sana guys nag-enjoy kayo sa ating day tour sa Otaru. And sana guys naging masaya din kayo sa ating experience ng first snowfall dito sa Sapporo. So yun guys, thank you very much for watching. If nakaabot kayo dito sa dulong part ng ating video. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel para matulungan guys ang aking channel, ang ating channel na mag-grow pa. So, yun guys, I hope you really enjoyed this vlog. And thank you so much. See you on the next one. Bye!